Hello. 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 Sorry, hindi ko po talaga ma-receive yung link dun sa email. Hindi ko po alam bakit. Okay, buti na lang nag-message ako. Oo nga po eh. Okay, so ayan. So, anong anong niche mo? Yun ang una kong tanong. Anong niche mo? Ang plan ko po sana is EVA, and then pwede rin bookkeeping. Kasi ngayon po actually I'm under internship for bookkeeping. Parang binibigyan kami ng activities to do, kung paano mag-reconcile, paano mag-categorize, for trial balance, gano'n. So, at Pero least may kahit background paano ka talaga sa accounting? po. Pero meron ka talagang background sa accounting? Basic accounting lang, pero in different, field ng accounting, like yung pag-purchase orders, billing, for the billing, ganyan. Ayun lang yung pag-send ng check payment, gano'n, paggagawa ng mga payments. Pag ganyan, kailangan mo ano na din, isama mo na rin yung aral sa QuickBooks. Opo, actually Kasi sa ano, resume ko, pero as in ngayon is basic QuickBooks lang. okay lang yun. Ano kasi, pag makakakita ka ng mga jobs na kahit, kahit hindi ka yung talagang full experience, basta meron ka knowledge about dun sa job, pwede mo applyan. Kasi yung mga client naman, sila naman talaga yung magte-training sa'yo kasi hindi mo rin naman alam kung ano yung specific na ipapagawa sa'yo. Kaya kahit anong, halimbawa, meron kang experience sa kahit social media, management. So, alam mo lang yung mga posting, yung mga ganun, pero yung exact na instruction kasi magagaling pa rin sa client. Kaya, Actually, for social media, sorry, hindi, ano po, for actually yung sa social media din, at least I have background din actually for media posting. Dati kasi sa Facebook, Instagram, and then sa, ang tata siya, Lazada and Shopee, pa-product listing ako, lagay ng okay, description, price, yung pagdating sa product listing, mga ganun, under na siya ng e-commerce. So, merong mga mga client, yun nga lang, bihira ang client na sa US, na may Shopee. Kasi ang Shopee kasi Asia lang, no? So, merong mga client Opo. na Singapore, Malaysia, meron silang mga, yan, merong mga Shopee, mga yan. Pero pagka international kasi sa e-commerce, Amazon at saka Shopify. So, Hindi ka. medyo komplikado na kasi pagdating sa Amazon. Pag Amazon kasi meron silang A to Z na tinatawag, may arbitrage, meron silang mga tools na ginagamit yung mga dropshipping. Pero kung ikaw, focus ka muna kung sa ano yung pinaka-niche mo. So ngayon, kung meron kang internship sa pagiging accounting or bookkeeping or bookkeeper, ayan, so dyan ka muna mag-focus. Since marami naman din talaga ang kailangan ng accountant. Kalimitan ang nakikita ko ay sa Australia. Ang kalimitan ang hiring ng mga bookkeeping. bookkeeping. Pero kasi pag Australia po ata, zero po ata ang gamit nila. More on pag Meron QuickBooks silang is zero, meron silang, ano pa yung isa, may Zoho. Zoho, or meron pa yung isa, I think, Fresh. MYOB? Yeah, parang ano nga po, narinig So, ko. ayun, yun ang mga yun pagdating sa Australia. So, pagdating sa US, ayan, hindi ako masyadong familiar. So, ayun. And then, so, how about yung resume mo? Ay na ba? Na-update na? Pwede kong makita para ma-check natin. Teka, ano ba i-share ko? Meron na bang experience o magta-transition ka o newbie? Ano ba? Ano yung pinaka-status? Newbie, pero I have previous roles sa corporate, pero for virtual talaga. Hindi ko masyadong. Sa corporate po talaga meron na, pero for virtual assistant, wala talaga po. Pero ano yung mga ina-applyan mo nung mag-transition ka from corporate? Ano yung Nag-try work mo ako sa previous? Executive assistant na po ako prior before, and then nag-admin assistant din po ako. Executive? Yes po, executive assistant. Okay, nice. Ang lawak na executive, halos hawak mo lahat. Pero pagdating sa virtual assistant, pag o kaya remote, yung mga ganyan, so hawak mo na lahat kahit social media management, paano ka dyan, patalon-talon ka kung ano yung task na bibigay sa'yo. Ano yung client mo? Before kasi, start ko nag-work ako, sa Zwilig po ako, as in procurement, actually nadaan ko na lahat, procurement, admin assistant, parang property management, nadaan ko na siya. And then, and then nag-executive ako sa, I don't know if familiar ka po, yung PricewaterhouseCoopers, yung accounting firm, for partners. Anong role mo And then, executive din po for the two partners ang handle ko before. And then, I get pregnant, and then siguro after ilang 2 years, bumalik ako sa work. So, natanggap ako as executive assistant din for the vice president for procurement. Nice. Opo. Okay. Pero nagkaroon ka na ng experience magkaroon ng client na ngayong virtual? Wala pa, kasi literal po wala pa. Okay. Kaya parang your resume. Teka, share. Paano ba share ito? Hold on. Wait lang po. Ang dami mo experience, especially executive. So marami ding sakop mo yung mga appointment setting, yan, pati social media management, and then mga follow-ups, yung mga ganyan. May calls ka? I'm sorry. Nag-accept ka ng may calls? Hindi before, wait lang po. Yung work mo, calls ba yun? May calls? Hindi po. Wala po. Pero I mean, as in na calls for siguro follow-up.
for orders, kung makikipag-nego ako for the, since nga, syempre, under procurement, yung pag meron akong ipapurchase, gano'n lang siguro yung usually na cost. Mostly, gano'n yung naka-enter ako, vendors or suppliers, and then tenants, since nasa property management, mostly yung mga, So, meron ano ba real yun? estate din? Kasi since yun yung first job ko po actually, Real estate? 4.5 years din ako. So, parang naging procurement admin assistant ako that time. So, nagpo-procure, pag tuwing merong mga tenants request or visit, Pwedeng isan mo sa akin sa chat yung yung copy para maano ko siya. Para sige. scroll ko siya para ganun. Sige tayo. Ang dami mong experience pati real estate. So, okay. Pagdating sa name, kailangan laki mo naman yung name mo. Ilang pages ba? 2 pages. Laki mo naman yung name mo, yung font ng name mo. Ayan. Kasi yung, Para para kitang-kita naman. Hindi naman yung pagkaka-OA yung laki. Pero konting anong font ba to? O baka naman dito sa screen ko lang maliit. feeling ko niliyatan ko lang talaga. Saktong, ayan po, nag-send ako para Google Drive. Ay, okay lang po ba Google Drive? Hindi, okay na ano ko na siya. Na, ayan, ako na lang ang mag-share sa'yo. Ayan. Okay. So, pagdating sa name, oo nga, medyo nga maliit. Medyo malakihan mo lang ng konti. And then, pagdating sa profile, yung profile mo ay, gumamit ka ng ChatGPT? Medyo po. Kasi halos lahat may organized, tapos detail-oriented, kalimitan yun na nakalagay. Di ba? So, next time, mas maganda pag parang personalized. Pero kung i-personalize mo, ang ilalagay mo ay naka-highlight yung skills and experience mo. Hindi mo kailangan ilagay na I'm looking for a virtual assistant job or looking for a full-time, mga ganon. Yung ano lang talaga, skills and experience mo. And then, dito sa next, sa core, ayan, okay to. Yan, executive, admin, calendar, scheduling. Siguro, i-add mo din yung customer service kung meron kang ano. And then, pagdating sa tools, okay. Sa tools, okay lang naman yung Microsoft Office, okay lang kahit hindi mo na elaborate yung Word, Excel, PowerPoint, Outlook, yan. Hindi na. Google Workspace, QuickBooks, SharePoint, Monday.com, SAP, Meta Business, Canva. Okay, since meron kang Canva sa tools mo, kailangan ilagay mo na din dun sa core mo ay kung basic editing ba or advanced pagdating sa editing yung skills mo. Basic na nakalagay dito. Okay, so parang pwede mong ilagay na basic editing. Doon na lang po sa mismo core, sa core ko ilagay. Doon mo i-add. And then, how about Trello? Meron ka bang... Wala po. Actually, ngayon tinatry kong... Actually, meron akong account, pero hindi ko pa siya talaga na thoroughly na pa-practice. Okay. Si Trello naman ay ano lang naman. Yun ang pinaka-basic na tools na ginagamit ng isang VA. Bakit? Kasi doon nakalagay lahat ng task ni client. Parehas kayo merong access. Kumbaga, so, itong masters, ito yung i-send ko sa'yo later para lang makahelp sa'yo. Kumbaga. So, alam ko nakakatamad manood, pero if ever na mapanood mo siya, tapos may question ka, message mo lang ako anytime. So, page or kailan ko, ayun yung sa masters. Ito yung share ko sa'yo para makahelp din sa'yo. And then, pero if ever na meron kang question, message mo lang ako anytime, ha? And then, pagdating sa work experience, wait, hanapin ko yung app. Okay. Pagdating sa work experience, ang format natin ay yung position, yung role ang nasa taas. Yung pinaka nasa taas or nasa top. And then sa baba yung company. Okay lang na wala na yung address kung saan yon, tapos and then yung date kung kailan nag-start at kailangan merong end. Kasi pag nakita nila na meron kang work, nakalagay dito, present, up to present. So makikita ng client na, meron ka palang work, baka mag-cause yun ng conflict. Kasi baka sabihin niya, baka pag binigyan kita ng 40 hours per week, kaya mo pa bang gawin since you are still working, ganyan. So, mas maganda kung lalagyan mo lang ng end para iwas tanong na, nag-work ka pa pala. So, ganon. Kahit sa agency, ganon. Sa bookkeeping, siguro yung ngayon na... Dito sa Marico? Kasi parang, actually, start pa lang ako mag-bookkeeping, parang cash disbursement, ganyan. Parang nag-a-handle confident ka na mag-accounting? Sa bookkeeping? Hindi pa ako masyadong 100% na for kasi pero meron ka knowledge. Credit. Ayoko talaga na accounting. Commerce ako dati, nag-ship ako sa, ayoko ng mga debit credit expense, mga ganyan. Yan. Okay. So, kung ang target mo ngayon ay bookkeeper, ang position, so, since meron ka naman knowledge so, pwede mong ilagay. So, itong administrative manager, so, i-adjust mo to. Halimbawa, August hanggang sabihin na natin ng
hanggang, sabihin na natin, hanggang February 2025. Example lang ha, depende sa'yo kung ano pa rin yung gusto mong gawin dun sa resume mo ha. Ano lang to, sinasuggest ko lang na possible na mas maganda. Okay, pero nasa iyo pa rin, ikaw pa rin magde-decide. Okay? Halimbawa, August 2023 hanggang February 2025, halimbawa. And then, i-add mo yung ngayong skills mo na bookkeeper. Lagay mo, syempre yun yung nasa top kasi ayun yung pinaka-recent. No? So, halimbawa, ilalagay mo doon ay bookkeeping, tapos yung sa baba company. Tapos 3 to 4 bullet points nagde-describe anong ginagawa mo as bookkeeper dun sa company na yon. And then, yun yung ilalagay mo. So, kung March yun, March 2025, edi yung gagawin mo dito ay March 2025 to, halimbawa, June, recent pa lang, June 2025. Or i-adjust mo para medyo malaki yung yung experience. Halimbawa, lagyan mo ng 6 months na experience na bookkeeping. So, depende sa iyo para mas maano. So, aside pa sa ibang about social media management na narinig ko kanina, so hindi siya maganda. Kasi wala ka naman talagang alam dun sa mga bagay na yun, kumbaga, ilalagay mo na lang para lang maka-attract. Pagdating sa interview, lalo ka mga nganga. Kasi wala kang knowledge. Pero kung ang ilalagay mo dun sa work experience mo, yung meron ka at least knowledge, talagang meron kang idea paano gawin yun. Okay lang yun. Kasi may explain mo kung ano yung ginagawa mo talaga dun sa role na yun. So, kaya I suggest i-add mo yung bookkeeping mo para mas maka-attract ka if ever na may a-applyan kang bookkeeper na position or accounting. Tapos ilalagay mo kasi nakalagay naman dito sa form mo, hindi pala, sa tools, yung QuickBooks. So, ayan. So, mas maganda naka-mention yung bookkeeping mo na ayun. And then, 2 pages yun. 2 pages. Okay, and then sa educational background, okay lang kung ano yung pinaka-natapos lang. So, ayun yung masasuggest ko tungkol sa resume mo. Pagdating sa cover letter, meron din dito. Meron ditong palagay format. Yung format nga lang ito, napakasimple. Wala akong masyadong information. So, ayun. Question. Yun lang nga. Kasi actually, yun ang pinaproblema ko talaga. Yung kung paano magsisimula din. Kasi hindi ako, lalo na pag kunyari, gusto ko rin malaman ko once na na-hire ka, since kunyari, for example, direct hire ka with the client, sila magbibigay ng contract sa'yo or ikaw magbibigay ng contract. Kasi minsan, di ba, hindi Sila naman maiwasan din yung Sorry, sila magbibigay ng contract. Okay. Pagdating sa contract kasi, especially pag direct client, wala naman talaga siyang contract. So, kahit ang madalas na binibigay ay NDA, yung non-disclosure agreement, hindi mo i-share yung mga yung private na ng company. Kalimitan NDA lang. At the same time, kahit bigyan kanila ng contract na sabihin natin $7 per hour, 40 hours per week, meron tendency kasi hindi pa rin yun masunod. Kumbaga, halimbawa, wala naman talaga silang ipinagawa sa'yo, wala silang task. Halimbawa, 2 weeks. Hindi ko alam kung ilan yung leave na ino-offer nila, kung 1 week o 2 weeks or 14 days, kung ilan, hindi ako sure, depende sa agency. So, pwede mong gamitin yung leave mo para meron ka pa ring bayad. Pero pag naubos yung leave mo, dun na yun mag-i-start na wala ng bayad. Tapos wala ka pa ring client. Swerte mo, kung natapos mo yung leave mo, merong pumasok na client para sa'yo. Para tuloy yung salary. Pero pagka gano'n na wala, so nga. So kaya kailangan, pag puro part-time yung trabaho mo, tuloy-tuloy yung apply mo. Kasi ako ganun ang stress ko, 4 ang client ko, lahat yun part-time. So pag nabawasan ng isa, stress na ako kasi syempre, mababawasan yung salary mo per week. Kasi hindi naman yung salary ko, hindi naman fix yan na na ganito yung halimbawa $4 per hour ka, 10 hours per week. Depende kasi sa'yo kung ilang oras na nagtrabaho sa isang linggo. So, wala kang fixed na salary. So, pag wala yung isa doon, stress na ako. Kaya dire-diretso ang apply hanggat hindi ka nakakahanap ng full-time client. Di ba hindi natin may iwasan talaga minsan na kunyari, nakahanap ka ng direct client, kaya biglang out of nowhere. Siyempre, kung di ka under ng agency, mawawala. I mean, wala ka talagang sahod, di ba? So, parang... Under ka ng agency. Kahit under ka ng agency, pag nawala yung client, hindi sasagutin ng agency yung Kasi, syempre, sila kailangan din nilang kumita, kaya nga sila naghanap ng client eh. So, meron talagang may ganung mga instances. So, ganun talaga. Meron ako mga na nakakausap na sila, may calls pa nga sila eh. So, ayun, biglang nawala yung client. So, sila, reklamo sila kasi nga, paano yung tinrabaho nila na 8 hours a day. Nawala bigla yung client. Wala.
So, ayun nga, yun yung walang kasiguraduhan. Ayun, yung cons as being a freelancer, Yeah. yun yan, daw True. sinasabi. Yeah, Kaya Kapag hindi din siya nakahanap ka madali nga kung talaga ng tutuusin. premium client. Yung mga, Mm, ayun, kahit premium client, depende kasi yun sa business na ng client eh. Kung talagang matatag na rin yung, yung company ng client. tapos, So, ayun. May tendency na, secure ka na. Pero, mm, pag di ba halimbawa, rin? wag naman sana, pandemic uli, yun, mga ganon, nag-lay off sila, mga ganon. So, pa. Meron mga client na nagsasabi na kailangan namin mag-lay off, magbawas ng VA. Meron namang wala na lang, basta na lang walang papagawa. Usapin. Mm. Mm, Pag minsan, nandun pa rin yung contacts mo sa kanila, pero message mo pa rin sila, pero hindi na nagre-reply. Wala na talagang ipagawa sa'yo. So, ayun. Tapos mag-hire na lang uli sila pag nakakita sila ng mas mababa offer sa VA. So, ayun. Maximum na $3 per hour, yung pinaka-max na mababa. Pero pag below 3, hindi na masyadong yun, worth it. nakatulungan. Kasi yung ibang, oo nga, 1.5, 1. Grabe. Grabe naman. Tapos, ang haba ng trabaho mo, no? Binigyan ka ng 40 hours. Tapos, parang nakakatamad ng konti. Kumbaga, pero titiisin mo Mm, kung talagang gusto mo lang din magka-experience. Pero, meron oo. talaga, hanggat may nag-accept na gano'n, may mag-o-offer at mag-o-offer. Mm. Yun. Pero, at tanong ko lang po, coach, ano po talaga ang niche niyo po? Tawag dito, just call me Franz. No, tawagin ko. Ang pinaka-niche ko ay, kung tutuusin, parang general. Kasi meron akong e-commerce na experience, meron akong EA, meron akong admin, ah, ano pa? Ayun. Except bookkeeping, ayoko talaga ng Yun nga, bookkeeping. sabi mo nga po kanina. Ano. Ayun. At saka, social SMM. So, ayun. Wala lang akong mga graphic designs na experience kasi hindi ako masyadong magaling sa mga editing. So, kasi kalimitan naman sa SMM, mga ano lang yan, posting, boosting, yun yung mga kailangan pagka SMM. So, posting, tapos dapat marunong kang yun sa meta ads, mga ganyan. So, yun yung pinaka hinahanap. Pero kung papasukin mo ay real estate, so meron akong, ayan, mga lead generation. Ayun, pwede mong i-add sa resume mo yung data entry sa core, yung nakalagay doon, yung sa skills. Pwede mo yung data entry and lead generation. So meron ka ba experience sa lead generation? Paano lead generation? Okay. So ang lead generation ay para lang siyang web research. So pinaganda lang siya ng tawag. So Okay. halimbawa, ako yung client mo, sabi ko ang task ko sa iyo ay bigyan mo ako ng 25 na restaurant, halimbawa sa Italy. So, ilagay mo sa spreadsheet. Kailangan ko yung name, yung contact number, email address. Kailangan yung 4 stars. Tapos, email address and then contact number. So, ayun. List ka ng 25. And then, yun yung web research. Kaya siya nagiging lead generation kasi yung client mo, meron na siyang ready na templates for you. So, madali lang siya. Research lang siya. Ginawa lang siyang lead generation. Okay, pala yan. So, okay, research lang din naman pala. So, at least kahit pa syempre as an admin naman, nagagawa ko naman admin, lalo na pag executive yan, yan yung mga pinagagawa mostly sa mga ito pa ba yung tinatawag na parang kailangan mag-scrape from the Google? Ano, iba pa ba yun? Iba pa po ba yun? Yung may tinatawag sa scrape daw from the Google. Kunyari, parang merong code na ilalagay sa Google para may scrape yung mga kung ano man yung yun din ba yun, yung lead generation? Kasi noon na, parod ko lang siya sa YouTube. Parang, specific na pinapahanap. parang, ano pa yung nahahanap sa kanya? Parang daanan ko lang siya na parang merong siyang code na inilagay lang sa Google. Tapos makikita na daw doon kung ano yung mga hinihingi niya. Parang scrape ang tawag ba doon? Scrape? Data
Data scrape. Oo. Ayun ata. Okay. yun. Ano yun? Okay. Dun sa masters, meron doon. Saan ba yun? Okay. So, tama. Yung iba doon, walang contact number, walang email address. So, manual mo pa rin siyang i-research dun sa kung ano man yung restaurant na yun. Hahanapin mo pa rin. So, meron mga hindi na relevant yung, meron mga information na hindi na siya kasali. So, nakaka-help lang yun para mas mapabilis yung work mo. Mapabilis. Yung research. Yun. Pagdating yun yung data scraper. Tools lang yun, extension lang yun sa i-install mo siya, tapos extension lang siya para magamit mo siya. So, ayun yung data scraper. So, ayan, nandito to. Kasi may nakikita akong mga ganun parang lead generation. Meron pa appointment setter. Okay, ang Mga ganun. center, as executive assistant, di ba, ano yung, meron ka bang experience na schedule ka ng appointment? For example, Yung sa vice sa president, client. yung EA. Sa client. Oo, sila minsan magpapabook sa akin para ma-block ko yung schedule ng Yung, ganun lang din yun. VP. Ganun yun si appointment setting. So, pag halimbawa, pagdating naman sa real estate, admin ka, no? So, pag sinabi mo administrative, so broad yan. Kung ano man yung trabaho papagawa sa'yo. So, halimbawa, merong client na gustong tumingin ng property, tapos nag-email sa'yo, tapos ganito yung schedule na ikaw naman, titingnan mo yung schedule na ganito yung free, yung property na to, free ng ganitong araw for viewing. So, ikaw, i-email mo yung client na ito yung mga schedule. Pag naman ang client mo ay gusto makita yung buyer at saka yung client mo mismo, yung boss mo. So, ikaw yung magseset ng appointment kung virtual ba sila magkikita o sa labas sila magkikita. So, ganun yung role ng isang appointment setter pagdating sa real estate. So, or halimbawa, cleaning services. Ako yung client mo, sabihin ko na, so, real estate pa rin tayo. So, gusto kong ipalinis mo yung isang property natin sa ganitong area. So, i-schedule mo ako ng appointment dun sa cleaning services na gusto ko makapag-usap para halimbawa, makipag-negotiate ako kung magkano yung amount na hihingin nila sa akin or i-advise ko sa kanila na ganito lang yung budget na kaya ko pagdating sa pagpapalinis ng property. Kung halimbawa, 5 meron akong property. So, bibigyan ba nila ako ng discount? So, ganun. Bibigyan, mag-a-approach siya kay cleaning services kung pwede meeting, halimbawa, virtual or ano man, kailan, ano yung schedule. So, ikaw yung mag-a-arrange. So, tapos ikaw magre-report ka sa client mo na ganito yung schedule ng meeting mo, kay ganito, ganyan. So, ganon. So, ganon lang. Pwede ko rin pala siya malagay. Pwede ko rin pala siya din malagay po din sa mga core. Tama ba? Core? Sa core. Pwede mong ilagay yon appointment setting. Hindi, nakalagay na kasi dito sa iyo, calendar management. Ganun calendar. So, yun. Ganun din po yun. So, no need. So, yung data and schedule. Data entry and lead generation. And then customer service. Opo. And then, if ever na ma-revise mo na yung resume mo, pwede mo uling isend sa akin, check natin. So, yan. Pero yung sa may taas, yung sa profile, siguro i-part ako pa po, no? Kasi sabi ko po kanina ko. Yung sa profile, kahit alisin mo na yung highly organized, kasi ayun nga yung lagi ko nakikita highly organized, detail-oriented, mga ganyan. So, kahit yung ano na lang, yung parang own words mo, kumbaga, yung sarili mong pero naka-highlight doon yung skills and experience mo. Wag mong ilalagay yung mga halimbawa na I'm looking for full-time job, I'm aspiring BA, yung mga ganon. Wag mo nang ilalagay yun. So, kailangan yung resume mo, confident ka na pag binasa. Yun. Question po.
Mm. Yun pa lang naman. Yun pa lang. Yun pa lang. Dahil lang naman po sa ngayon yung ano ko, Oh, yung mga thank you. questions. At least Meron ka medyo bang ano, nalinawan. meron ba ako na itulong naman? Oh, meron po. At least ito, medyo yung mga kailangan kong palitan sa resume ko na at least na-review yung resume ko na kailangan kong Mhm. kung ano yung mga palitan ko. Tapos yun nga, try kong aralin yung Trello kasi at least kung medyo at familiar na ako with the Trello, Madali lang yung Trello baka actually, pwede mo siyang gamitin personal na halimbawa pang ano, planner, parang ganon. yun, no, actually nakita ko na siya, yung to-do list ko, parang gano'n, to-do list. Sa Yung parang, drag-drag yan ba mo yung lang. may 18, or may 8, ayun ba yun, or saan na ata yung nakita ko, or Monday, yung parang 20, 20%, 80%, parang gano'n yung progress, yung parang makikita mo ata Okay. doon. Tama Hindi, ba hindi yun? siya ano, hindi yung Trello. Kasi yung Trello, ano lang eh, ida-drag-drag mo lang siya kung Oh, tapos ka na, or in progress yung ano, yung task. Pag tapos ka na, makikita ng client, ida-drag mo siya para makikita ni client na tapos na yung ano, yung task na yun. So, ganun. Madali lang ang Trello as in madali. Carry bells yung din. Slack po, yung Slack, yun din yung gamit mo sa, ano po, sa mga clients mo, or iba. Ang Slack, ginagamit siya for communication. So, professional lang yung Slack kasi yung client mo yung mag-a-add sa'yo dun sa group. Hindi ka ba sa katulad Mm. ng Skype, ng Teams na mag-join ka lang or pwede ka na magkaroon ng ka-chat, kumbaga. Dun kasi, i-add ka ng client dun sa specific ano nila. Ano ba ang tawag nila doon? Specific workspace. So, makikita mo dun yung mga ka-team mo. So, yun lang yun. Yung meron kang specific na, halimbawa, company, yun, nandun na lahat. Pwede rin, meron din yung mga video call, mga ganon. So, mas professional lang yung communication. Ang Slack. Slack. So, unlike before, merong Skype na ano, Oo nga. basta na lang makapag-add ka, Teams. doon, Ay, yung mismo ang mag-a-add sa'yo. wait, kasi yung mostly nakikita ko parang experience in Slack, Trello, or Monday, yung mga nakikita ko Yung mga kasi ganong, dun yung sa... mga tools na yan, mga ganyan, yung mga Skype for communication, mga ganyan, Slack, Teams, ano mo lang yan, mag-oo ka lang na meron kang alam kasi install mo lang naman yung mga yan, hindi naman siya kagaya ng tools ng Trello, ng Monday.com na kailangan mo talagang aralin kasi more on chat lang naman pagdating sa mga communication. So, ayun. Wag lang Telegram kasi maraming scam pag Telegram. Yeah. Yung Oo nga po eh. mga jobs na ano, pinapupunta ka sa Telegram. Yun, scam na yun. Mm. Kasi yung kalimitan ay WhatsApp. Yan, meron mga ganong WhatsApp. Pero meron pa rin talagang scam na WhatsApp sa WhatsApp. So, ayan. Yun, pagdating doon sa mga ganon, ano na lang. Basta, as long as walang money involved, pwede mong i-push through. Pagka meron ng bayad, hiningan ka na ng ganito, ganyan. So, ayun, naiwas na doon. Scam na yun. So, meron kasi mga scammer na maganda talagang gumawa din ng mga job description, yung as in ka-detail, ng mga information, kung meron, hindi mo talaga siya mapapansin. Kahit meron na nga silang mga forms, may mga ganun. So, parang talagang, ano, parang professional na meron. You need to fill out this form para ganyan-ganyan. Tapos, dadaling ka sa Skype, sa WhatsApp, yung mga ganun. Doon mo naman naman, ay, sayang naman yung effort ko pag sa sign up dun sa, pag-fill out dun sa form na yun, ganyan. Meron talagang magagaling. So, ayun. Meron kasi din naggugoyo, kaya hindi din sila natigil. Kasi agad merong ano, na-scam, meron nandiyan ng scammer. So, ayun. Okay, question, ma'am. None so far. Wala naman na. Medyo na din. Pero ma'am, i-share niyo po sa akin, Miss Friends, yung master's virtual. Yeah. Bibigay sa'yo yung link. Para
Oh. Nakita ko nga, tama po ba, Notion? Kasi di ba isa rin yan sa mga kailangan na Oo. tools na kailangan. Ayan. Isa pa din yun si Notion, isa siya sa mga basic kahalera yan or kalinya yan ng ng Trello. Trello. Yan Okay. ang gamitin ni client. So, Notion, Trello, mga kasi yun, madadali lang i-navigate. Pwede kang mag-sign up para ma-navigate mo, pero wala kang makikita kasi, syempre, yung workspace ng client ang gagamitin, hindi sa'yo. Kahit meron kang Notion, Notion ng client ang gagamitin. Kung meron kang Trello, Trello pa rin ng client yung gagamitin. So, i-add ka nila dun sa workspace nila, sa Trello nila mismo, para magkaroon ka ng access. Pero at least, na-navigate mo ang Trello, na-navigate mo ang Notion, meron kang idea kung ano yung itsura. Pero, ayun nga, Mm-mm. yung sa client na gagamitin na account. Hingin lang nila sa'yo yung email Kasi, address mo. yung Notion, tinatry ko rin i-navigate. Kasi parang, as in plain lang, parang itatry ko kung paano gumawa ng website ba yun, website, yun. Para at least kahit paano meron kang knowledge pag tinanong ka ng client. Yeah. Pero ang kasi, pagka kasi yung Notion, lang yan, hindi naman, yung ibang client na na-experience ko, hindi naman website yung ginagamit nila hindi website ang use nila for Notion. Kumbaga, parang lang, scheduling, mga ganon. Kung ano yung mga task, nakalist yung mga task, yun lang. Yun yung mga naka-indicate doon. Parang walang website na i-handle sa Notion. Wala. Lang, more of naka-display yung mga task. Pag kasi ikaw lang yung Atas. VA, pag ikaw lang yung VA, so lahat ng task na nandun, iyo. Pero kung meron kang ka-team, so halo-halo kayo, mix kayo kung ano yung gagamitin, ano yung gagawin yung task. So minsan walang pangalan, so halimbawa lahat ng nasa to do, so share kayo nung ka-team mo. Pero pagka solo ka, so lahat ng nasa to do or yung task, sa'yo. Meron naman minsan, specific yung client, lalagyan niya ng pangalan, o gusto ko ito, si ganito ang gagawa nito. So, merong ganon, specific si client na sinong VA ang gagawa. Merong ganon. So, pero pagka wala, so at ilan kayong VA, so share kayo. Kung pag ganun kanya, like for example, may to-dos doon and nakalist, tapos walang names, di parang pilian ko sinong gagawa. Halimbawa, Di ba, alam mo naman, minsan, tayong dalawa, ah, oh, pag minsan kasi, okay, yung experience ko kasi, dalawa kami. Dalawa kami. So, ang dami nakalagay sa to-do. Ang ginagawa ko, oh, pili ko yung pinakamadali na gawin. So, pinipili ko yung madaling gawin. Tapos, siya na yung kasi siya yung mas matagal sa akin. So, ako yung bago. Nung time na yon, ako yung bago, siya yung pinakamatagal. So, ang pinipili ko dun sa mga nasa to-do, yung madadali lang. Madadali lang na pero matagal mo siyang gawin. Kumbaga, madali lang yung task, mahaba lang yung process. time frame, Yung task, ka talaga, nakakahaba ka lang din ng oras. So, yun yung ganun mga pinipili ko. Kasi share naman kami. Pero syempre, ganun din naman siguro siya. So, depende kung ano na lang talaga yung maiwan. So, ganun. Ayun. Ganun din ang Trello. kasi di ba, sa ibang, I mean, pag kunyari, minsan pagbago, kung sino yung mahirap din nila ibinibigay season sa bago, di ba? Merong mga Hindi may iwasan niya. merong mga ganong VA. So, kasi hindi mo rin masasabi ko ano yung ugali ng ka-team mo syempre. So, wala kang choice. Kung mahirap yung napunta sa'yo, wala kang Lalo na yung parang pero, senior pero kumbaga, pabor din yun sa'yo para humaba yung oras. Kasi pag binigyan ka ng 40 hours, syempre kailangan yung 40 hours. Kung bibilisan mo yung trabaho mo, maubos yung task, wala ka ng, wala. hour. Kasi per hour, hindi siya yung talagang fixed rate na Hindi siya, halimbawa, hindi fixed na $400 a month. Tapos, yun, kahit wala kang ginagawa, 400, sa susweldo ka ng 400. Paano kung hourly?
kung ilan lang oras yung Mm. ginawa mo. So, syempre, kailangan medyo may konting petics, mga ganyan, papahaba ng oras, syempre, ganyan naman talaga. Hindi mo kailangan, minsan kasi may mga task na mabilis lang talaga gawin. Halimbawa, kaya mo yung task ng ano lang, ng wala pang 30 minutes. Siyempre, kailangan at least umabot mo namang 45 minutes o 1 hour para umabot sa ano. Para matapos Hindi, para naman umabot sa isang oras. Kasi sa kung 30 minutes 1 oras. lang, o di, magkano lang yun, di ba? Kung per hour lang. Half lang, oo. May konting ano, may konting petics ng konti lang. Oo, akala ko talaga as in fixed siya. Kasi minsan nakikita ko, parang 1 to 2, full time. Tapos, parang 40 hours a week. Ganyan. Akala ko as in fixed siya na makukuha mo every week. Hindi pala, as in, kumbaga parang estimate lang yung 40 weeks na pwedeng less, pwedeng more. Depende sa Ganun. ano, oo, depende sa job. But sa client. Depende sa task, depende sa client. Kasi meron ngang, halimbawa, full-time ka, 40 hours. So, ah, ang client mo, talagang kailangan active ka sa loob ng 8 hours, full-time, kahit wala kang masyadong ginagawa. So, bayad yun. Bayad ka. Yung OLJ ko, yung upper ko, January parang ganun. Mm. At that time, Nung mga parang ganyung panahon, wala akong mga OLJ, meron lang ako Upwork. Yun lang talaga. upper OLJ, 2019 ako, 2019 may OLJ. Wala Kasi akong nga, mga before, ganun. madali lang before, pag nag-apply ako, meron response, kaya lang may pinapagawang task. Kasi ang gamit ko lang before ng cellphone. So, wala pa ako sariling, tapos sabi ko, maghahanap na ako ng work talaga. Total, buntis pa ako. So, parang nag-focus na lang muna ako sa pagiging, Mm. tapos after ko manganak, nag-try ako ulit. Pero hindi ko kaya kasi nga parang baby pa. And then I have to take care of the kid. Tapos yun, nung medyo lumaki, siguro mag 2 years old, tsaka ako nag-apply. Tapos sa corporate na ako nag-apply, hindi ko siya na-push yung pagiging VA ko ng 2021. So, yun. Kaya minsan mayroon akong regret. So, sana pala tinry ko na noon pa. Baka sakaling nandun na ako. Totoo yun naman yun. Siguro sana ko na-try mo, pero hindi right time. Kumbaga, kaya hindi mo siya Ayun nga. nagawa. Ngayon yung right Yun nga lang time po na yun. pwede ka mag-focus kung ano yung gusto mong applyan, ano yung mga gusto mong mag-jump ka sa iba't ibang niche. Pero for now, kung ano yung meron kang skills doon ka muna mag-focus kaysa ka mag-jump. Halimbawa, mag-jump ka sa e-commerce agad, mga ganun. So, wala ka pa na masyadong experience or knowledge about doon. So, doon ka mag-focus sa kung ano merong skills na nakalagay din sa resume. So, kailangan i-update mo din yung mga profile mo sa OLJ, mga ganyan. So, yun. Kung ano yung mga nakalagay sa resume. Kasi merong, Nag-update ang na ako. Upwork kasi wala yung resume. Hindi ka pwede mag-upload ng resume. Mm-mm. Hindi siya allowed. So, unlike sa OLJ, so sa OLJ, pwede mong i-share yung link Link. ng Google Drive mo para makita ng client yung ano mo, yung resume mo, cover letter, portfolio i-indicate mo siya sa application mo. Pwede yun. Pero sa Upwork, hindi talaga siya pwede. Or else, nare-restrict yung account mo. So, ganun. Ganun siya. Meron ako one time sa Upwork, parang for interview na ako. Kasi parang nag-apply ako ng gabi, tapos for interview na madaling araw. Since parang nung time na yun, hindi pa ako masyadong push na. As in, tulog ako. So pagkagising ko, Tapos, parang sabi niya parang, na siya na interview, parang gano'n. Meron na nag-accept daw. question. Merong iba kasi merong question na sasagutin. Yes po. So, pag ganun, so, ayun, aralin mo lang kung ano yung question din nila. Tapos, i-relate mo dun sa ano yung hinahanap nila at dun sa meron ka. Nakakatamad kasi minsan mag-video. And, practice na Or lang din nahihiya yun. ako minsan. Hindi, Practice na ano nga lang, lang. Nahihiya ako. pwede kang gumamit ng ano ba yun? Loom for parang practice lang.
Pwede mong gamitin yung Loom. Tapos, kasi yung Loom naman kasi, pagka yung introduction mo, pwede mong isend yung sa lahat na yun. Kung general lang naman ang hinihingi nila na introduction. So, pwede mong isend yun lang na yun isend mo. Pero pagka may question, doon ka lang din yun yung time na gagawa ka ng sarili mong, ng ibang video, separate video na merong sasagot dun sa question nila. So, ano. Mm. Ayun. Sana natulungan Yun lang. ka. Sana naliwanagan ka. Opo. Naliwanag naman po ako sa mga, naglagay ako ng mga notes kung ano yung mga dapat kong i-edit and then yung dapat kong gawin. Tapos siya po, review ulit po sa inyo. Okay. Yeah, anytime. Okay. So, any questions po, ma'am? Wala na po. Sure ka? Pag meron na, opo. Wala na po sa ngayon kasi at least medyo naliwanagan ako yung ibang mga parang job and responsibilities ng mga yung ibang mga nagpo-post. Kasi ang target ko lang talaga is EA, parang EA yan, yung bookkeeping, ganyan lang. Pero yun nga, nakita ko kasi minsan yung mga appointment Broad setter. naman kasi ang broad ang EA at saka EA administrative assistant, yung mga ganyan, broad siya. So, kahit anong i-handle ng task na mga yan, ng task na yan. So, ayun. So, nandyan, halo-halo na yan kahit may makita kang, halimbawa may nakita kang role ay appointment setting. So, pwede mo pa rin siyang applyan kasi under pa rin siya ng executive admin na experience mo. So, medyo lang sila, napaka-specific nila. Pag minsan kung makikita ka na role na, yun nga, appointment setting, very specific appointment setting. Tapos nandun yung mga requirements nila. Kung makikita mo yun, under lang din ng executive admin. So, yun po, ma'am. Thank you so much po. At least may nakausap ako. Yun yung purpose ko. So, ayun ma'am, I hope na natulungan kita and thank you po and good night. Nasa Philippines, sorry, nakichismis. Nasa Philippines, kasi nakita ko Oo. sa airport. Kadadating ko lang Sunday ng gabi. So, jet lag pa ako hanggang ngayon. Pag minsan gising pa ako hanggang alas 3, alas 4. So, di ba yung oras, 6 hours ang oras ng difference sa Italy at saka dito. Kaso yung work ko kasi doon, nag-work ako doon ng 2 in the morning hanggang 10 ng umaga. So, kasi Australian time zone yung company namin. So, doon ako napasok sa oras nila. So, 2 in the morning. So, 8 dito. So, medyo pa yung oras ko. Medyo magulo pa ng konti. So, ayun. So, ayun po. Taga saan ka, ma'am? Taga Las Piñas po. Okay. Sige, pag nadayo ako ng Las Piñas, sige, announce. Meron akong makita sa Las Piñas. Taga saan po ba kayo? San Pablo, Laguna. Dito sa Laguna din po. Malapit lang siya. Lapit lang, isang oras lang. Sa oras ka natin. So, ayun po. Pag ini-trap. Ay, Sige po. brad. Good night. So, ayun po. Thank you and good Thank you so much po. po. Good night po.